How to make rocket.ph account. First, open nyo yung Google Chrome ninyo or browser ninyo. Then, dito sa bar, search nyo dyan rocket.ph. Enter. Ayan, ito na yung lalabas dyan. Since nandito na yung account na gagamitin natin, click nyo pa rin tong join. Kasi kayo yung gagawa, guys. So, click nyo yung join. Ayan. Log in with Google. So, pag clinic nyo tong log in with Google na to, automatic na yon na nandun na yung Gmail ninyo. So, yun yung gagamitin ninyo. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-direct na siya dito sa account na to na ginawa ko. Sample lang din naman to. So, click nyo tong button na to. Punta kayo dito sa Edit Rocket Ship. Ayan. Okay. Dito sa About, dahil importante kay rocket.ph, dapat kompleto yung details mo dito. Pinaka-importante to sa kanila kasi nag-check din sila ng mga accounts natin. Ayan. So, fill upan mo to. Pwede mong palitan tong link na to as long as makikita mong naka-green check to. And then, mag-provide ka na rin ng 5 cover photo, yung name, last name, tapos mag-click ka na lang dito kasi dito may mga choices naman. Ayan, palitan mo lang to kung taga saan ka, yung headline mo, and yung about. Okay? So, ulitin ko, sample lang to. After mong gawin to, i-save changes mo na. Okay? May lalabas dyan na astig na kulay green. Makikita mo na yon. So, hindi ko na siya isi-save kasi wala naman akong pinalitan. Pinakita ko lang sa inyo. So, guys, dapat po kompleto to at lahat tama ang detalye mo. So, ang makikita mo na pagkatapos mong gawin doon ay eto na. Ito na yung banner mo. At dito na yung about me mo. Ito na yung mga ginawa mo. Ito na yung bubungad kay buyer pag pumunta siya sa mismong account mo. Okay guys, next. After nito, paano ka ba makakabenta o magbebenta dito sa rocket.ph? Punta ka dito sa products since ang ibebenta mo, kung ang ibebenta mo ay digital products, punta ka sa products. Makikita mo tong add your first product. Ayan, click mo lang yan. Digital downloads dahil digital products po ang ibebenta mo dito. Kung yun yung pakay mo, click mo yung continue, start from scratch. Okay, product name, kung ano yung ibebenta mo. For example, ito, pad cover. Dito ka lang sa digital downloads, wag ito. Yung description ng product mo. And importante, itong pictures ng products mo. Much better kung 10 or 5 mga ganyan yung pictures na ilagay mo. Ayan. Dito guys, eto, hindi ka dito pupunta kasi nga digital products ang ibebenta mo. Kung yun yung pakay mo, uulitin ko. Upload a file. Ayan. For example, eto, magse-select tayo ng files. Ayan. For example, ayan. Makikita nyo dito nakalagay yung PDF. So, kung ang gamit mo na pinag-editan mo ay Canva, dun ka mismo gagawa ng link na gagamitin mo dito. Okay? So, pagkatapos mo tong gawin, ilagay mo yung price mo. And know your price, guys. Kung inifortan mo or inedit mo ng bongga yung gawa mo, yun yung ilagay mo. For example, etong pad cover, dahil akong gumawa niyan, ilalagay ko, sample lang is 150, ganyan. Yun yung ilalagay mo. Basta know your products. At etong price nila, kailangan 100 ang pinaka mataas. Okay? Tapos, after nun, save and publish. Okay, pag na-save and publish mo na yan, lalabas na yung product mo dito sa rocket.ph. Okay, next. So, ito ng account ko yung gagamitin ko para ma-explain ko sa inyong mabuti. So, ayan. Digitals by Jelly. So, ito na yung pinaka main account ko dito sa rocket.ph. Ayan. So,
Makikita nyo naman, ito yung aking about me. Yan. Punta na tayo agad dito sa products. Ayan. So, makikita nyo dito, ito yung mga products na nilagay ko. Yung learning activities, pad cover, and yung business cards. Ayan. Pag naglagay ka ng product na una, tulad kanina yung pinakita ko, dito na yan unang lalabas. Tapos pag meron na nun, magkakaroon na nito add new products sa gilid. So, wag nyo na lang i-mind na zero solds and sales pa kasi nga bago lang din ako dito sa Rocket.ph at inaral ko tong mabuti bago ko gamiting platform to kung paano ko kikita. So guys, know your price lang kung paano mo siya mabibenta, paano yung effort mo. Dun ka magbe-base para makuha mo yung gusto mong price sa product mo. Okay, after nun guys, pagka naglabas ka na ng ganito, kaya wala pa akong sales kasi hindi ko pa pinapublish to sa aking social media account or hindi ko pa siya nilalabas. Yung pinaka-main nito ay kailangan ma-explain mo din doon sa buyers mo na kailangan muna nilang gumawa ng account para makabili sila sa inyo. Okay? So, dito muna tayo, mag-click tayo ng isa. Ayan. Kung makikita nyo dito guys, nandito lang, ito yung sinasabi ko, nandito lang ako sa digital downloads. Ayan. Ito isa lang din to kasi dito lang din naman yung, ito yung start ko noon nung gumawa ako sa start from scratch. So, ito. Ayan. Ito yung PDF na sinasabi ko sa inyo. Yung laman nito guys, nandun yung i-click ng buyer ninyo na link para dun sila magdadirect sa Canva. Okay? Yung Canva na sinasabi ko sa inyo guys, ganito yon. So, ayan guys, ito yung sa Canva na sinasabi ko. Gagawa lang kayo ng ganito, yung parang picture na ganito, yung layout na ganito, para maging presentable naman o presentable sa inyong mga buyers yung i-avail nila or kahit sa inyo man yun. Okay? So, eto, maglalagay ka lang ng thank you for your purchase, ganyan, tapos konting notes, and then, eto yung link na sinasabi ko. Ayan. So, eto, yung link na to, kiklik ko. Ayan, may kita nyo dyan, ito na yung link. Ayan, nandito na siya mismo. Ito na. Ayan. So, paano ko nga ba ginawa yung link na to? So, punta tayo dito. Ayan. For example na lang natin ito. Kunyari, itong page na to ay avail ni buyer. So, dito tayo sa share. Punta ka sa template link. Ayan. Tapos, create template link. Then, copy. Tapos, balik ka dito. Ang gawin mo, click mo to. Ayan. And then, click mo yan. Palitan mo. Yan. So, paano ba ako gumawa ng gantong link? Okay. So, ayan. For example, wala pa yan. Punta ka sa text. Add text box. Ayan. Tapos, ikaw na bahala sa design kung anong gusto mong ilagay. Lagay mo lang, click here. Click here. Ayan. Tapos, i-paste mo. Ayan. You can change this one ha. Pwede mong tanggalin yan guys, yung underline. Ayan. So, pag clinic na yan, ni buyer, dyan nalalabas tong link na to. So, eto next. Ayan. For example, nag-avail ako sa inyo. Ngayon, yung purchase ni buyer ay mapupunta dun sa link niya or sa Gmail niya, sa Gmail niya, tapos may lalabas na ganito. Pag lumabas to, since PDF file lang po ang pwedeng magkaroon ng click-click na ganito. Yan. So, kunyari, ito, i-click ko siya ng ganyan. Lalabas na itong template na to at pwede nang i-edit ni buyer. Pag pwede nang i-edit ni buyer yan or
Lumabas na yan kay buyer, use template for new design, at pupunta na doon sa template na i-edit nila. And i-remind mo si buyer na mag-save ng file just in case na magkaroon lang ng error. Okay? So, ayan na, pwede nang i-edit ni buyer yan. Yun lang guys. Thank you and sana makagawa kayo ng account nyo at natulungan ko kayo. Thank you for watching!